Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bisunati ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Una sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa oportunidad na pinagloob niya sa akin sa gabing ito. Naway ang pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang huling propeta, kay Propeta Muhammad, sa kanyang mga pamilya, sa mga sahaba, at sa mga sumusunod at tumatahak sa landas ng Islam hanggang sa huling araw. Mga kapatid, mga kababayan, mga magulang, nais ko pong ipahatid sa inyo ang pagtatalakay tungkol sa yugto. Kasama po dito ang aking sarili na kung saan bigyan po natin ng pagsusuri o pagtatanong ang ating sarili kung ano ba ang klase ng yugto na meron tayo sa ating sarili. So, ang ating pong tatalakayin ngayon, walang iba kundi ang limang yugto ng ating buhay. Ang limang yugto ng ating buhay, kung ating pong aalamin, na kung saan, pag hindi po dahil sa nag-iisang tagapaglikha sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi po magaganap ang ating pagiging tao. Sa yugtong ito, sa unang yugto kung saan malalaman po natin na kung saan ang unang yugto ng ating buhay ay galing sa bilig o sa sinapupunan ng isang ina. Sa bilig na sinapupunan ng isang ina kung saan sa 9 na buwan sinapupunan ng ating ina. Doon po pinag-ingatan, inalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang bawat isa sa atin kung saan para tayo ay magkaroon ng katiyakan na mabuhay sa kanyang pag-iingat, pagmamahal. At pagkatapos po nito ay makakalipas ang 9 na buwan sa sinapupunan ng ating ina na tayo po ay isisilang ng isang malusog na lalaki at sa mga babae naman ay isang malusog na babae. So pagkatapos po ng unang yugto ng ating buhay, pagkatapos po tayong iluwal ng ating mga ina, ang pangalawang yugto po ng buhay ay tumutukoy mula sa iyong pagkasanggol. Mula sa iyong pagkasanggol, iningatan ka ng iyong magulang, pinalaki, at pagkatapos palakihin, pinag-aral, pagkatapos mag-aral, pumili ng mga nais sa mga karir na kung saan ay makapagbibigay ng magandang buhay para sa kanya sa tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan ang bawat kakayahan nito, hindi lamang ang isip, ang katawan, ang kalusugan, na kung hindi dahil pa rin po sa Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi po natin ganap na makakamtan ang pangalawang yugto ng buhay na ito. Hanggang pagkatapos tayo ay makapili ng ating karir sa buhay, mayroong doktor, mayroong engineer, mayroong electrician, may karpintero, mayroong lahat. Na pagkatapos nito, nandun na yung pagiging pamilya o pamilyado at kung saan siya ay magkakaroon na ng asawa. Pagkatapos magkaroon ng asawa, magkakaroon na rin ng mga anak. So, dito po tumatakbo yung pangalawang yugto ng buhay. Hanggang sa dumating ang iyong kahinaan. Pag dumating ang iyong kahinaan, ikaw ay aabot na sa ikatlong yugto ng iyong buhay kung saan ikaw ay mamamatay na. Dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, ang sabi niya, kullu nafsin dha'iqatul maut thumma 'alaina wa turja'un. Ang lahat ng may buhay ay makararanas ng kamatayan at muli sa Allah tayo lahat magbabalik. Napakaliwanag po ang mensahe ng Islam. Ang sinabi ng Allah, wala tayong ibang Diyos na pwedeng pagbalikan sa araw ng paghukom kung hindi siya lamang po. Sa Allah tayo lahat magbabalik. Walang ibang Diyos maliban sa Allah lamang po. So, ang ikatlong yugto ng buhay na ito, kung saan tayo ay namatay na, doon po sa hukay, dalawang hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang binanggit na kung saan
Kaya maliwanag po rito, ang pagbasa sa banal na Quran, bago siya magsimula, binabanggit ang kanyang pangalan. Bismillahirrahmanirrahim. Sa kanyang pangalan, siya ang Allah, ang nag-iisa, ang tunay na tagapaglikha. Ar-Rahmanir-Rahim, yung pinakamapagpala na kung saan habang nabubuhay tayo sa mundo, nasaklawan tayo ng pagkakahalika ng Allah subhanahu wa ta'ala, na habang tayo nabubuhay, hinihingi natin ang karapatan natin sa nag-iisang tagapaglikha. Ang Islam, alhamdulillah, direct to Allah subhanahu wa ta'ala. Walang ibang Diyos, walang Diyos-Diyosan, walang santo at walang ribulto. Kaya dito, titingnan natin ang katotohanan ng katiyakan kung papaano tayo tatawag sa nag-iisang tagapaglikha at tunay na nag-iisang Diyos. At pagkatapos nito, mga kapatid, mga kababayan, kapag ang isang tao ay namatay na, sa dalawang hadis na binanggit, yung Rahman, habang nabubuhay ang tao sa mundo, ang karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay patuloy. Hindi lamang ang buhay, ang kanyang mga kasuotan, ang mga biyaya, materyales, financial, lahat ng bagay, ibibigay ng Allah sa iyo habang nabubuhay ka. Ngunit, kapag ikay namatay na, sa dalawang hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung unang namatay, kapag siya'y namatay nang wala sa loob ng pananampalatayang Islam, kung siya man ay Kristiyano, anumang klaseng pagiging Kristiyano niya, kapag siya ay namatay, ang kanyang katawan sa hukay ay patay, pati ang kanyang kaluluwa ay patay pa rin. Ito yung unang hadis. Yung pangalawang hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag namatay ang isang tao sa loob ng pananampalatayang Islam at siya ay Muslim, katotohanan ng katiyakan, patay ang kanyang katawan sa hukay, ngunit ang kanyang kaluluwa ay nananatiling buhay. Ano po ang katibayan nito? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Wastabir alayya, man watayam ya'lam la ilaha illallah, dakhil jannah." Ang sinumang mananampalataya habang nabubuhay sa mundo at nasa loob ng pananampalatayang Islam at mamatay siyang Muslim, katotohanan ng katiyakan, siya ay makakapasok sa paraiso. Pinangako po yun ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, kung ang pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga taong makakapasok sa paraiso, ang mamatay ng Muslim sa loob ng pananampalatayang Islam, sino naman ang nagbibigay ng kaparusahan sa impyerno? Ang Allah subhanahu wa ta'ala pa rin po. Sa Suratul Tahrim verse 6, sinabi niya, "Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara, wa quduhan nasu wal hijara." Katakutan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mensaheng ito. Ang sinumang mananampalataya habang nabubuhay sa mundo at patuloy na nagtatakwil sa Kanya, nagbabaliwala, walang pagmamahal, ginawa siyang Diyos, abuti siya ng kamatayan sa mundong ito. Katotohanan, katiyakan, ang kanyang katawan sa hukay ay patay, pati ang kanyang kaluluwa ay patay pa rin. So ito ang kawawang mga namatay o mamamatay ng hindi Muslim na sa labas ng pananampalatayang Islam. Kaya yung Rahim ang may karapatan lamang para makapasok sa paraiso at doon ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pangako. Man watayam ya'lam la ilaha illallah, dakhil jannah. So ito yung pinangahawakan namin sa Islam, kaming mga Muslim. Kung bakit kami po kasama ng pagmamalasakit at pagmamahal, hindi po kami magpapakahirap magparating ng mensahe ng Allah sa harapan ito upang kayo lamang po ay iligaw. Kami po ay humihingi ng lahat ng oras sa Allah subhanahu wa ta'ala para gawin namin na kami ay maliligtas kasama kayo. Dahil kung walang pagmamalasakit, pagmamahal, pababayaan namin kayo sa impyerno, hayaan namin kayo malublob, masadlak sa impyernong naglalagablag na apoy. Dahil lamang po sa pagmamalasakit at pagmamahal, kung bakit lamang po namin ginagawa ito, hindi po para sa amin, kung hindi para sa inyo na rin po. Okay, ang tatlong yugto ng buhay, kapag ikay namatay na, doon sa hukay, mamili ka. Mamamatay ka sa loob ng pananampalatayang Islam o mamatay kang Kristiyano sa anumang kalagayang Kristiyano ka. Okay, yung pang-apat na yugto ng buhay, kapag dumating na ang araw ng paghuhukom, bibigyan tayo ng
Allah subhanahu wa ta'ala ng panibagong buhay. Yung pang-apat na yugto ng buhay, kapag tayo po'y lumabas na sa ating libingan, lalabas tayo na kung saan doon ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang husga niya. Kung ang sino mang mga tao dito ay nahusgahan ng wala sa tamang hustisya, sa araw ng paghukom, ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang parehong hustisya. Kaya walang mahirap, walang mayaman, walang favoritism. Okay? Kaya kapag ibinigay na niya ang hustisya o ang kalagayan kung saan ka mapupunta, sa paraiso ba o sa impyerno. Yung ikalimang yugto at huling yugto ng buhay, kung saan ibinigay na ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo ang huling yugto, ang ikalima. Paraiso, impyerno. Pero tandaan po natin, kung tayo po'y nagnanais ng paraiso, sikapin po natin sa ating sarili na dapat alamin natin ang tunay na Diyos na tinatawagan natin. Hindi tayo pwedeng magtambal, hindi tayo pwedeng tumawag sa Diyos-Diyosan, sa rebulto o sa anumang imahen. Sa Kanya lamang po at walang iba. Ngayon, kung kayo po ay nagnanais na makaligtas, katotohanan ng katiyakan, yung pangako ng Allah, paraiso, ang mamamatay sa loob ng palatayang Islam, katotohanan ng katiyakan, hindi na po ito magbabago. Ngunit ang patuloy na nagtatakwil sa Kanya habang nabubuhay sa mundo at abuti siya ng kamatayan, wala siya sa loob ng pananampalatayang Islam at Muslim, katotohanan ng katiyakan, sa araw ng paghukom, impyerno ang kanyang kasasadlakan. Maraming salamat po mga kapatid, mga kababayan, at hindi ko na po kahabaan na sana'y nagkaroon po ito ng aral para sa ating lahat at mabigyan natin ng katotohanan ng katiyakan ang kaligtasan natin hindi lamang sa mundo habang tayo nabubuhay, sa hukay habang tayo nasa hukay at namatay na, at sa araw ng paghuhukom, wag sana tayong mapabilang sa mga iahagis ng Allah subhanahu wa ta'ala sa impyerno nagliliyab na apoy. Rabbana aatina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Ito po yung tatlong kabutihang kaligtasan kung papaano sa mundo, kung nalalaman natin ang tunay na kaligtasan sa pag-iingat ng Allah subhanahu wa ta'ala kasama ng kanyang mga biyaya. At ang pangalawang kabutihang kaligtasan, kapag tayo po ay nasa hukay, sa libingan, kung saan doon pa rin ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala yung katotohanan ng kaligtasan at kabutihan pa rin. Kung ikaw ay patuloy na kumilala sa Kanya at walang iba. At sa tatlong kabutihang kaligtasan, wag kinadabannar. Huwag kang mapabilang sa mga ihahagis ng Allah subhanahu wa ta'ala sa impyerno nagliliyab na apoy. Jazakallahu khairan wa akhir dawana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.